Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Father Douglas Badong, Parish Priest dyan sa Nuestra Señora de la Soledad sa lungsod ng Maynila. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Direktahang tanong, Father. Ano po bang nakahanay ng mga aktibidad para dito sa Ash Wednesday? Lalo't natapat ito kasabay ng isa pang malaking event, yung Valentine's Day. Welcome to the program, Father Badong. Sana po para sa lahat ng mga Katoliko na nakikinig ngayon, sana po mas mabigyan natin ng pansin yung pagdiriwang po. Hindi naman sa inaalis natin yung pakikibahagi natin sa Valentine's Day, pero wag pong kakalimutan na ito po ay Ash Wednesday at mahalaga po ito para sa pananampalataya natin mga Katoliko. Kasi ito po yung hudyat ng pagsisimula ng ating 40 araw na paghahanda para sa isang napakahalagang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Kaya sana po yung sinisimulan natin ang gawain ito sa pagpapapahid ng abo o paglalagay ng abo sa ating mga noo bilang tanda po ng ating pag-amin na tayo po ay makasalanan at humihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan nito, lalong-lalo na sa Diyos. Okay, Father Badong, maliban sa simbahan na talagang dyan yung sentro ng mga aktibidad, may mga event din ba sa ibang mga lugar na pinagdarausan nito? Ibig sabihin, kung may matataong lugar, kasi dati may dumadayo na nag-cruise doon sa mga eskwelahan, mga kahalintulad po nitong lugar. Ano po ba ang nakalatag ngayon para sa panig ng simbahan? Depende po sa, siyempre, mismo ang pinaka-venue natin ay yung mga simbahan, pero depende sa kapasidad ng isang parokya o ng isang simbahan na pwede siyang magdaos sa, siyempre po, yung simbahan, eskwelahan, kung may pahintulot po at nag-request yung mga principals. Siyempre sa mga malls na mayroon pong mga chapels, ay meron din pong magaganap niyan. Minsan kapag mayroon pong mga opisina na mayroon pong malaking crowd ay na nag-request ng misa at nagpapapahid ng abo, ay pinagkakaloban din at pinapayagan din naman po. Pero siyempre ang pinaka-main venue natin ay simbahan. So bawat simbahan po, naglaan sila o nagdagdag ng ibang mga schedule para mas marami pong Katoliko ang mapaalalahanan at para bang mapabilang o makasama sa gawain ito. Okay, si Bombo Everly Rico, ang akin pong katandem ay meron ding katanungan. Bombo Ever, with your question to Father Badong. Okay. Father Badong, dahil nga po itong Ash Wednesday, natapot nga din po na pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, ano po yung paalala po natin sa mga mananampalataya ukol po sa mga bawal po ngayong araw? Pag Ash Wednesday po ay inihilingan tayo na mag-ayuno sa pamamagitan po ng fasting and abstinence. Fasting, ibig sabihin magbabawas tayo ng kain. Abstinence, ibig sabihin ay hindi tayo kakain ng karne. So bawal po yung karne sa ganitong araw po. Kaya kung sakali na nasabay nga sa Valentine's Day, magse-celebrate kayo, wag lang kakalimutan po na meron tayong mga panuntunan na hindi dapat kainin o yung mga dapat kainin. So, pwede pa rin naman, sana kung magde-date kayo dahil gusto nyong damahin yung Valentine's Day, Araw ng Mga Puso, wag din kalimutan po na magsimba muna. O wag matatapos yung araw na hindi kayo nakapagsimba, lalo tigit hindi kayo nakapag-reflect o nakapagnilay sa mga kasalanan na dapat na hingi ng tawad. So, muli na yung fasting, pagbabawas po ng kain, at kung sakali magdi-date kayo, siyempre isaalang-alang na yung date nyo na lang, yun na yung pinakakain nyo. Hindi kayo kakain ng breakfast or lunch, pero pwede naman pong snacks ng kaunti, then pagandaan nyo yung para sa dinner. Kasi nga, bahagi yan ng pag-aayuno. And kung magdi-dinner naman, bawal po, alalahanin po na bawal muna yung mga karne. Bawal yung steak, bawal yung
mga masasarap po na pagkain. So pwede naman mag-vegetable, pwede naman mag-isda, pero medyo hinay-hinay lang sa pagkain. Okay. Father, kung may mga hindi naman po makakaabot sa mga misa ngayon dahil nga rin po sa oras ng kanila pong trabaho o kaya may pasok din po sa eskwelahan, may alternative po ba dito na ibinibigay ang simbahan para po sa mga ganitong sitwasyon, Father? Hangga't maaari po sana ay makabahagi yung full participation, ibig sabihin yung nandun ka physically. Pero kung meron po mga pagkakataon na hindi kayo makapunta talaga, meron po tayong live mass sa mga simbahan na nag-online mass. At pwede rin kayong mag-request sa parish office na at least yung mga lay minister ay pwede kayong puntahan sa bahay ninyo para pahiran kayo ng apo. So, posible din naman po yun. Basta i-coordinate lang o kaya naman malaman po ng parish office kung saan silang parokya nasasako po. Okay. Lastly na lang po sa part ko, Father, dahil sabay nga po itong selebrasyon ng Ash Wednesday at Valentine's Day, baka meron po kayo dyan nga mensahe po ng simbahan. Huwag po natin ihiwalay ang ating pong relasyon, ugnayan sa isa't isa sa ating pananampalataya. Kung ngayon na nataon na nagsabay po ang pagdiriwang ng Ash Wednesday at ng Valentine's Day, isa lang din po ang pinakamensahe nito, yung tayo po ay matutong magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Ang tao kailangan mahalin ang kanyang kapwa, boyfriend, girlfriend, lalo tigit pamilya, at lalo tigit ang pag-ibig ng Diyos ay ating tanggapin. So ito po yung parang sana maging mas malalim na pakahulugan natin na ating pong pagdiriwang ng Valentine's Day. So, kaya sa mismong salita na Valentine's, nandiyan ang salitang Lent, nasa loob niyan. Ibig sabihin ay hindi talaga maihiwala yung pagsasakripisyo ng isang tao para sa kanyang minamahal. Okay. Sa akin naman pong parte, nais ko lamang ipahabol itong katanungan ng marami. Meron po bang lehitimong kinikilalang patron ang Valentine's Day? Dahil common symbol na nowadays yung Cupid, yung parang batang anghel na may palaso para sa Valentine's Day. Ano po ba masasabi rito ng simbahan, Father Badong? Opo, alam ko po meron pong kinikilalang simbahan na Saint Valentine. Siya po ay isang martir. So ibig sabihin pag namartir ay dahil sa pag-ibig sa Diyos, sa pananampalataya, ay ito po yung naging sakripisyo niya. Kaya sineselebrate natin. Hindi ko lang alam kung bakit naging yung sa pagdiriwang ng mundo sa Valentine's Day, araw ng mga puso, na ganitong pamamaraan. Pero meron po talaga ng Saint Valentine. Ayan. With that, maraming salamat po, Father Douglas Badong, Parish Priest dyan sa Nuestra Señora de la Soledad sa lungsod ng Maynila. At siguro magkikipag-ugnayan kami para sa iba pang mga development kaugnay sa mga event, lalo na dyan sa siyudad ng Maynila ngayong araw po na nagkasabay ang Valentine's Day at Ash Wednesday na rin. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang Parish Priest dyan sa Nuestra Señora de la Soledad sa lungsod ng Maynila, si Father Douglas Badong, mga kabombo. At ito nga kasi yung event ngayon ay dalawa yung tinutugay-gaya natin. Yung Ash Wednesday and of course yung Valentine's Day na parehong malaking kaganapan. At may magkakaibang aktibidad na kakibat po ito, mga kabombo. So may mga dagdag pa tayong balita, malalaki pang balita at impormasyon. Aming ihahatid makalipas ang paalala.